Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 28, 2023, Huwebes. At ngayon po ay kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni San Juan, chapter 1, verses 5 up to chapter 2, verse 2. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang naghandog o ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at Merry Christmas po. Ngayong araw na ito ay ating ginugunita o inaalala ang mga sanggol sa Bethlehem na pinaslang o pinatay noong panahon ni Haring Herodes Magno. At sa Ebanghelyo na maririnig niyo po bilang bahagi ng pagdiriwang na ito ay dahil lamang sa hindi matanggap ni Haring Herodes na mayroong isinilang na magiging hari. Ibig sabihin magiging kapalit niya, kung kaya ang naramdaman po niya ay itong sanggol na ito ay magiging threat sa kanyang tungkulin o panunungkulan bilang hari. Kung kaya naisipan po niya na ipapatay lahat ng sanggol na may edad 2 taon pababa. Ito nga rin po yung sinasabing nag-alay ng buhay kahit ang mga inosenteng bata, no, para lamang kilalanin ang ipinanganak na magiging hari ng sanlibutan. Kung kaya dito po, no, sa atin din naman narinig na pahayag mula sa sulat ni Apostol San Juan, no, na sinasabing lahat tayo ay nagkasala, pero lahat naman ay kayang patawarin ng Diyos kung ito ay hihingi ng tawad sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya kung sabi po, no, kung sino man ang nagsasabi na siya ay walang kasalanan, dinadaya niya ang kanyang sarili, nagsisinungaling siya sa kanyang sarili mismo. Yun yung isang bagay po, no, na mas mahirap patawarin. At mas mahirap sa tao ang humingi ng tawad kung hindi niya kinikilala kung ano ang kanyang kasalanan, kung ano ang dapat niyang ihingi ng sorry. Hindi lang sa tao, lalo tigit sa Diyos. Mga kapatid, no, sa harapan ng Diyos, wala tayong dapat na itago. Wala tayong dapat na, hindi tayo dapat mahiya. No? Pero, siyempre, kung nagkakamali tayo, kailangan natin pagsumikapan, no, na maituwid o maitama yung ating mga pagkakamali at maihingi ng tawad yung mga kasalanan na atin pong nagawa. Tandaan po natin, si Kristo ay isinilang para tayo po ay magkaroon ng tagapamagitan. Ibig sabihin, kung nakagawa tayo ng kasalanan, si Kristo po ang magtatanggol sa atin. Si Kristo na isinilang ay na magiging hari ng buhay natin, siyang magiging tagapamagitan natin sa Ama. Pero ngayon po, no, sana
pagsumikapan po natin na protektahan ang mga bata sa napakaraming banta sa buhay, sa pagiging inosente nila. Nakakalungkot po minsan sa murang edad ng mga bata ay nai-expose na sila sa mga hindi magagandang mga bagay dahil lamang walang umaako ng responsibilidad o walang mas nagiging matapang para sila ay gabayan. Kundi minsan ang tingin natin sa mga bata katulad ni Herodes ay pasanin, problema, at panira, panira sa mga plano natin, sa plano na kung ano man ang gusto mo maging buhay. Sa araw na ito, gunitain po natin at ipagdasal ang mga walang kamalay-malay, walang kamuang-muang na sa sinapupunan pa lang ay ipinalaglag na dahil lamang sa mas inisip nila yung sarili nila kaysa sa buhay ng bata na isisilang pa lang. Kanawa po sa araw na ito ay mas maging mapanuri tayo at mas magkaroon tayo ng lakas ng loob na ipagtanggol ang lahat po ng mga bata. Muli po, isang mapagpalang araw at Merry Christmas po sa inyo.